Isang patak, kasunod ang isa pa huli na ng mapagtanto ng staff na hindi hamog mula sa malamig na umaga ng Bagyo ang pumapatak mula sa siwang ng Kisame. Pula ito malagkit at may amoy ng kamatayan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa likod ng bawat pinto, sa bawat tahimik na tahanan ay may mga kwentong hindi natin nakikita, mga lihim na pagnanasa, mga nasirang pangako at mga desisyong maaaring magbago sa takbo ng buhay magpakailanman. Ngayong araw bubuksan natin ang isang pinto sa isang hotel sa Baguio kung saan ang isang pangarap na pagtakas mula sa realidad ay nauwi sa isang bangungot na yumanig sa buong komunidad. Ito ang kwento ng pamilya Soriano. Sa paningin ng marami, sila ang larawan ng isang simpleng pamilyang Pilipino, isang masipag na ama, isang mapagmahal na ina at isang anak na siyang sentro ng kanilang mundo. Ngunit sa ilalim ng payapang imaheng ito, may isang apoy na unti-unting lumalamon sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Isang apoy na sinindihan ng pagkabagot, pinalaki ng isang mapangahas na ideya mula sa internet at kalaunay sumiklab sa isang krimeng hindi malilimutan. Paano nga ba ang isang paghahanap para sa kakaibang spice sa relasyon ay humantong sa pagdanak ng dugo? Ating tuklasin ang masalimuot na landas ng pagnanasa, selos at trahedya na bumalot sa buhay ni Dino at Maricar Soriano. Sa isang maliit na apartment sa isang compound sa Aurora Hill, ang buhay ng pamilya Soriano ay dumadaloy na parang isang pamilyar na awitin. Si Dino Soriano, 32 taong gulang, ay isang regular na empleyado sa isang lokal na kumpanya ng logistic. Ang kanyang mga kamay na sanay sa bigat ng mga kargamento ay siya ring mga kamay na maingat na nag-aayos ng kumot ng kanyang nag-iisang anak na si Gio. Siya ay isang responsableng asawa at ama, isang lalaking ang mundo ay umiikot sa kanyang pamilya. Pag-uwi mula sa trabaho, laging may dalang pasalubong, isang maliit na laruan para kay Gio, isang paboritong merienda para sa kanyang asawa. Si Maricar Soriano, 31 taong gulang, isang call center agent, ang reyna ng kanilang tahanan. Sa halos 10 taon nilang pagsasama ni Dino, binuo nila ang isang buhay na para sa mga kapitbahay ay halos perpekto. Hindi sila mayaman, ngunit hindi rin kapos. Ang mga katapusan ng linggo ay inilalaan para sa mga outing, pamimili sa mall at mga simpleng salo-salo. Ang kanilang tawa ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng kanilang apartment, isang testamento sa isang masayang pagsasama. Ngunit hindi lahat ng nakikita ng mata ay ang kabuuan ng istorya. Ang mga larawan ng masasayang outing ay hindi kayang isalarawan ang katahimikang namamagitan sa kanila kapag sarado na ang pinto. Noong Disyembre ng taong 2015, isang binhi ng pagkabagot ang nagsimulang tumubo sa puso ni Maricar. Ang kanyang trabaho ay puro night shift, isang baliktad na mundo kung saan ang araw ay para sa tulog at ang gabi ay para sa mga banyagang boses sa kabilang linya. Pag-uwi sa bahay, ang naghihintay ay isang paulit-ulit na routine. Gigising, magliligpit, mag-aalaga ng bata, maghahanda ng pagkain. Ang kanyang mga araw ay naging isang walang katapusang listahan ng mga gawaing bahay at responsibilidad. Samantala si Dino ay laging pagod. Ang bigat ng trabaho at ang responsibilidad na itaguyod ang pamilya ay unti-unting pumapatay sa apoy ng kanilang pag-iibigan. Ang dating init at malalambing na kwentuhan ay napalitan ng mga pagod na buntong hininga at katahimikan. Ang kama na dati nilang mundo ay naging isang malawak na espasyo na lamang na naghihiwalay sa kanila. Isang gabi habang nagpapaantok at nag-i-scroll sa kanyang telepono, napadpad si Maricar sa isang pribadong grupo sa internet. Hindi ito ordinaryong grupo. Ito ay isang komunidad para sa mga mag-asawa at mag-partner na naghahanap ng kakaibang aliw. Isang mapangahas na karanasan na akala niya ay sa mga pelikula lang nangyayari. Dito niya unang nabasa ang mga terminong palit-asawa o wife swap. Sa una, ito ay purong kuryosidad lamang. Nagbabasa siya ng mga kwento na mamangha sa katapangan ng mga taong gumagawa nito. Ngunit habang tumatagal, ang kuryosidad ay naging interes. Ang mga kwento ng panganib at bagong karanasan ay tila isang nakakaakit na lason. Nakita niya rito ang isang posibleng pagtakas mula sa nakakabagot niyang realidad. Isang gabi, tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at ibinahagi kay Dino ang kanyang natuklasan. Hindi naging maganda ang reaksyon ni Dino. Ang ideya ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki, isang paglapastangan sa kanilang sumpaan. Nagalit siya at tinapos ang usapan. Ngunit para kay Maricar, ang pinto ay nabuksan na at ayaw na niya itong isara.
Sa mga sumunod na linggo, isang malamig na pader ang itinayo ni Maricar sa pagitan nila. Ang kanyang mga cold treatment, ang pananahimik, ang pag-iwas, ang kawalan ng init ay nagsilbing laso na unti-unting pumatay sa kumpiyansa ni Dino. Natakot siya, ayaw niyang tuluyang lumamig ang kanilang relasyon, ayaw niyang mawalay sa asawa o magkaroon ng lamat ang kanilang pamilya. Ang takot na iwanan ay mas matindi kaysa sa kanyang pagkadismaya. Sa huli, sa isang desperadong pagtatangkang iligtas ang kanilang pagsasama, bumigay siya. Naisip niyang baka nga ito ang spice o adventure na kailangan nila para muling mag-alab ang apoy na matagal nang nawala. Nagsimula ang lahat sa isang private messaging app. Doon sa mundo ng mga peking pangalan at malalabong litrato, nakamatch nila ang isang mag-asawang taga-La Union, sina Ramon at Ella Abasolo. Parehong nasa early 30s, may maayos na trabaho at ayon sa kanilang profile, open-minded at mahilig sa adventure. Ang kanilang mga litrato ay nagpapakita ng isang desenteng mag-asawa malayo sa mga ligaw na imaheng nasa isip ni Dino. Matapos ang ilang linggong palitan ng chat, nagkasundo silang magkita. Ang napiling lugar isang hotel sa Baguio sa isang malamig na Sabado ng gabi ng Pebrero. Ang desisyon ay nabitawan na at sa bawat araw na lumilipas patungo sa kanilang pagkikita, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa puso ni Dino, isang premonisyon ng isang paparating na unos na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Yugto datom ang gabi sa Baguio at ang mga bunga nito, ang biyahe papuntang Baguio ay nababalot ng isang makapal na katahimikan. Si Maricar, nakasuot ng leather jacket at maikling palda, ay tila may halong kaba at pananabik sa kanyang mga mata. Si Dino naman sa kanyang polo at maong ay parang isang taong papunta sa kanyang sariling bitayan. Sa loob ng sasakyan, ilang beses niyang sinulyapan ng asawa, pilit na binabasa ang kanyang ekspresyon, ngunit wala siyang makita kundi ang anino ng isang babaeng hindi na niya halos kilala. Hindi niya na rin alam ang sarili niyang nararamdaman, isang magulong pinaghalong takot, kahihiyan at isang maliit na bahagi ng pag-asang sana ay ayusin nito ang lahat. Pagpasok sa lobby ng hotel, ang malamig na hangin ng Baguio ay tila hindi sapat para palamigin ang bumibilis na tibok ng puso ni Dino. Para siyang sinasakal. May isang boses sa kanyang isip na sumisigaw, "Huwag mong ituloy, umuwi na kayo." Ngunit nang makita niya ang ngiti sa mga labi ni Maricar habang masayang tinatawagan si Ella, nang makita niya ang sabik nitong mga hakbang paakyat sa hagdanan, ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Sa huling sandali, gusto niyang hilahin ang kamay ng asawa, pigilan ito, ngunit hindi niya magawa. Tila nawalan siya ng karapatan. Sa loob ng silid, ang lamig mula sa aircon ay mabilis na tinabunan ng init mula sa apat na katawan na parehong nasa hangganan ng pagkailang at pagnanasa. Nakaupo sa magkabilang gilid ng kama ang dalawang pares, nagkakatinginan, tila naghihintay ng hudyat. Si Dino ay tahimik, pinagmamasdan si Ella habang ito'y marahang humihigop ng wine. Sa kabilang banda, si Maricar ay mas kampante, nakikipagkwentuhan siya kay Ramon na parabang matagal na silang magkakilala. Ang tensyon ay unti-unting napalitan ng kaluwagan, lalo na nang magsimulang tumawa si Maricar sa isang biro ni Ramon. Ang tawang iyon, para itong isang punyal na bumaon sa puso ni Dino, isang tawang matagal na niyang hindi naririnig mula sa kanyang asawa. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong lumulubog ang bawat isa sa sitwasyong dati imposible nilang isipin. Ang mga mata ni Dino ay hindi makaiwas sa pagsulyap sa sariling asawa na ngayon ay nasa mga bisig na ng ibang lalaki. Sa loob-loob niya kumikirot ang isang hindi may paliwanag na selos at pagkalito. Ngunit patuloy niyang kinukumbinsi ang sarili, ito'y kasunduan, bahagi lang ito ng napag-usapan. Makalipas ang ilang oras, ang silid ay napuno ng mga tunog na habambuhay na magmamarka sa isipan ni Dino. Malalalim na buntong hininga, mga langit-ngit ng kama, mga halakhak na hindi para sa kanya. Para kay Maricar, isa itong bagong adventure, isang paglabas sa hawla ng paulit-ulit na buhay. Para kay Dino, ito ang gabi kung kailan tuluyang nabasag ang pader na bumabalot sa kanyang pagkalalaki. Kinaumagahan, tila walang nangyari. Tahimik ang lahat habang nag-aayos ng gamit, walang salitang namagitan sa kanila. Ang daan pauwi ay mas mabigat pa kaysa sa pagpunta. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila gawa sa tingga. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang mas malalim at mas masakit. Bagamat pilit pinapaniwala ni Dino ang sarili na sapat na ang isang beses, ang mga imahe ng gabing iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sa bawat hapunan, nakikita niya ang mukha ni Maricar sa piling ni Ramon. Sa bawat pagkakataong magkalapit sila, may isang hindi nakikitang pader na humaharang. Sinubukan niyang kausapin
si Maricar. Tama na, hindi ito para sa atin, hindi ito tama, lalo na para kay Gio. Yung sagot na nakuha niya ay isang pilit na tango lamang, walang malinaw na kumpirmasyon at unti-unti nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na umuuwi si Maricar sa tamang oras. Palaging may dahilan, overtime, team dinner, pagsama sa kaibigan, kahit walang matibay na ebidensya, ramdam ni Dino na may mali. Ang babaeng pinakasalan niya ay unti-unting nawawala at isang estranghero ang pumapalit dito. Mula sa labas si Dino Soriano ay ang dating Dino pa rin, pumapasok sa trabaho, kumakain kasabay ng anak, tahimik sa mga salo-salo. Ngunit sa loob niya ang tali ng pasensya ay dahan-dahang napuputol. Isang Biyernes ng hapon noong Abril, 2 buwan pagkatapos ng gabi sa Baguio, ang mga hinala ni Dino ay nagkaroon ng muka. Matapos ang isang delivery, nasulyapan niya si Maricar na papalabas mula sa gate ng kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit sa halip na umuwi, sumakay ito ng taxi. Walang pag-aalinlangan, sinundan niya ito gamit ang kanyang motorsiklo. Ang kabog ng kanyang dibdib ay tila nakikipagkarera sa mga sasakyan. Huminto ang taxi sa tapat ng isang hotel malayo sa sentro ng Baguio. Naghintay si Dino sa kabilang kalsada. Ang kanyang hininga ay tila nagyelo sa lalamunan. Hindi pa man lumilipas ang 5 minuto, 2 pamilyar na mukha ang dumating, sina Ramon at Ella Abasolo. Pumasok sila sa hotel at mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Dino ang pagtawa ng kanyang asawa, ang parehong tawa na tumusok sa kanyang puso noong gabing iyon. Ang katotohanan ay isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang kasunduan ay hindi pala isang beses lang, ito ay isang tuloy-tuloy na pagtataksil. Sa halip na sumugod, isang nakakakilabot na kalamigan ang bumalot kay Dino. Nagbook siya ng sariling kuwarto sa parehong hotel. Sa loob ng silid, habang nakatitig sa kisame, ang isip niya ay isang magulong bagyo. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang isang lumang litrato nila ni Maricar noong binyag ni Gio. Isang paalala ng isang masayang nakaraan na ngayon ay tila isang panaginip na lamang. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang patalim, isang kutsilyong karaniwan niyang dala para sa proteksyon sa kanyang trabaho. Hindi niya plinano ang lahat, ngunit tila ang tadhana mismo ang nagdala sa kanya sa lugar na iyon sa sandaling iyon. Makalipas ang ilang oras na parabang isang buong buhay, lumabas siya ng kanyang kwarto. Bawat hakbang sa pasilyo ay mabigat. Huminto siya sa harap ng isang pinto, sigurado siyang naroon ang kanyang asawa. Ang dibdib niya ay kumakalabog, ngunit ang kanyang mga kamay ay matatag. Kumatok siya, wala pang 1 minuto bumukas ang pinto. Si Ramon, nakatapis lamang ng tuwalya, ang bumungad sa kanya. Ang gulat sa mukha nito ay hindi na napalitan ng kahit ano pa. Walang tanong, walang salita, sinugod siya ni Dino. Sa isang iglap, bumagsak si Ramon. Sa loob ng silid, ang sigaw ng 2 babae, sina Maricar at Ella ay sumalubong sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng purong takot. Sa loob ng ilang minuto, sa likod ng nakasaradong pinto, nangyari ang isang komosyon na walang ibang nakarinig. Ang mga kalabog at sigaw ay inakala ng iba na normal na ingay lamang sa isang hotel na puno ng mga estranghero. Ngunit sa loob ng silid na iyon, ang isang nasirang pamilya ay tuluyan ng winasak ng isang madugong trahedya. Kinabukasan, bandang 9:00 ng umaga, isang housekeeping staff ang paulit-ulit na kumakatok sa pinto ng silid. Housekeeping. Ngunit walang sumasagot. Matapos ang ilang pagsubok, ipinaalam niya ito sa management. Gamit ang master key, binuksan nila ang pinto. Ang bumungad sa kanila ay isang tanawing habambuhay nilang hindi malilimutan. 3 katawan, sina Maricar, Ella at Ramon, ay nakahandusay at hindi na humihinga. Isang dugo ang kutsilyo ang nasa gilid ng banyo. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Maliban sa eksaktong pinangyarihan ng karahasan, malinis ang paligid. Agad na nakarating sa mga pamilya ng biktima ang balita. Ang investigasyon ng mga autoridad ay mabilis na nagkaroon ng lead. Sa CCTV footage ng hotel, malinaw na nakita ang isang lalaki na pumasok sa silid bandang hating gabi. Ilang oras ang lumipas, nakita siyang muli sa hallway, nakayuko at tuloy-tuloy na bumaba sa hagdan. Ang lalaki ay positibong kinilala bilang si Dino Soriano. Nagtungo agad ang mga autoridad sa tahanan ni Dino sa Aurora Hill. Wala na siya roon. Ang anak niyang si Gio ay iniwan niya sa lola nito. Ang ina ni Maricar nagulat at hindi maintindihan ang nangyayari. Ayon sa matanda, ilang araw ng tahimik at malalim ang iniisip ni Dino, ngunit kailanman ay hindi nila inakala na hahantong sa ganito ang lahat. Ang pamilya ng bawat nasawi ay humingi ng hustisya. Para sa pamilya ni Maricar, doble ang sakit.
Hindi lamang sila nawalan ng anak, kundi ang mismong ama ng kanilang apo ang hinihinalang salarin. 3 linggo ang lumipas, walang Dino Sorianong nagpakita, hindi siya pumasok sa trabaho, hindi rin nagparamdam sa mga kaibigan, para siyang bulang naglaho. Ngunit isang araw noong Mayo, isang payat at tila matandang Dino ang kusang sumuko sa mga pulis. Naharap siya sa patong-patong na kaso ng pagpatay. Sa tulong ng kanyang abogado, ikinuwento ni Dino ang lahat, walang pagtatakip. Mula sa pagkatuklas ni Maricar sa Adult Lifestyle Group sa kanyang pag-aatubiling pagsang-ayon hanggang sa gabing nagdilim ang kanyang paningin. Hindi niya itinanggi ang kanyang ginawa. Hindi rin siya humingi ng simpatya. Ang tanging hiling niya ay masigurong maaalagaan ang kanyang anak na si Gio. Matapos ang ilang buwan ng paglilitis, bumaba ang hatol ng husgado, guilty, ngunit may konsiderasyon. Kinilala ng korte na ang kanyang ginawa ay isang crime of passion, dala ng matinding psychological distress at provocation. Pero pa, ayong tigiyan may sa halip na habambuhay na pagkakakulong, nahusgahan siya ng 10 taong pagkakabilanggo. Taong 2022, matapos ang halos 6 na taong pagkakakulong, nakalaya si Dino sa bisa ng Good Conduct Time Allowance GCTA. Ishwaliyam tuvi. Tahimik siyang lumabas sa piitan, dala pa rin ang bigat ng kanyang pagkakasala, ngunit may isang bagong dahilan para muling lumaban, ang kanyang anak. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pagbabalik. Si Joe ay nasa pangangalaga ng kanyang lola, ang ina ni Maricar. Noong una, maring tumanggi ang matanda na ibigay ang bata sa lalaking pumatay sa kanyang anak. Ngunit dahil sa lumalalang kalusugan at kakulangan sa pera, hindi na rin niya kayang itaguyod ang apo. Ang proseso para makuha ni Dino ang kustodya ay nangailangan ng legal na hakbang, kung saan ang kapakanan ng bata ang naging pangunahing konsiderasyon. Ate siya, mimipati, shimandi mimandi mahabaray lala nila manini binenananat. Matapos ang mahabang panahon ng paghihintay at pag-uusap, muling nagtagpo ang mag-ama. Ang mga unang araw ay puno ng pag-aalinlangan, mga tanong na hindi masagot at mahabang pananahimik. Ngunit sa huli, nanaig ang dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat, nanaig ang pagmamahal. Kinuha ni Dino ang kustodya ni Gio at sa Baguio, sinimulan nilang muli ang kanilang buhay. Nakahanap si Dino ng trabaho bilang mekaniko sa isang maliit na repair shop, isang trabahong malayo sa dati niyang career, ngunit sapat para sa kanilang dalawa. Ang buhay nila ay naging simple, isang maliit na inuupahang bahay, hapunan na sabay nilang pinagsasaluhan at mga tawanan na unti-unting pumupuno sa katahimikang minsan nang bumalot sa kanilang buhay. Para kay Dino, hindi na mabubura ang mga sugat ng nakaraan. Bawat gabi, dinadala niya sa kanyang pagtulog ang bigat ng 3 buhay na kanyang kinitil. Ngunit sa bawat pag-uwi niya mula sa trabaho, sa bawat pagngiti ng kanyang anak na si Gio, ramdam niyang binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Ang kwento ng pamilya Soriano ay isang malagim na paalala kung gaano kabilis maaaring mabasag ang isang relasyon kapag hinayaang pumasok ang tukso at mga lihim. Isang maling hakbang, isang desisyong ginawa dahil sa pagkabagot at pagnanasa ang nagbunga ng trahedyang sumira sa maraming buhay. Ngunit ipinapakita rin ng bagong buhay ni Dino at Gio na kahit sa gitna ng abo ng nakaraan, maaaring umusbong ang pag-asa. Ang tunay na lakas ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa paghahanap ng aliw sa labas, kundi sa pagtitiis, pagkakaunawaan at pagpapatawad. Ito ay isang kwento ng pagbagsak, ngunit sa huli, isa ring kwento ng isang amang sumusubok na bumangong muli para sa kanyang anak. Isang patunay na kahit ang pinakamadilim na gabi ay maaaring sundan ng isang bagong umaga.